Good morning guys. Ngayong araw, araw ng linggo, fertilizer ulit tayo. Kung kakayanin ko kasi 3 times a week eh. Ngayon, naka 3 times a week ako ngayong ang linggong ito. Ang ginamit natin ngayon, yung may mataas na potassium. Pero hindi lang potassium yan kasi may mga halong ibang organic. Then guys, patuloy pa rin tayo. Organically method ang ginagawa natin sa ating mga halaman. May mga halaman tayo dati dito ng dalawahan, tinanggal na natin. Ginawa na lang natin isa. Arrangement ng dahil sa trillings dahil ang ating halaman ay kumakayap na, umaabot na ng trillings, yung iba may dalawa na, may isa pa doon. I-arrange natin yung kakapitan nila sa trillings. Kaya ito yung asikasuhin natin bukod sa nag-fertilizer tayo. Regular fertilizer. Ang ginawa ko nga sa fertilizer, hindi ko linagay sa drum. Direkta na ako mula doon sa compost drum ng juice fertilizer. Dinirekta ko na dito sa halamanan. Ito ay yung isang timba, yung timbang blue. Itong 3 puno, isa doon, yung pinagkatihati ko dito sa ito sa phase na to. Pero doon sa kabilang phase, tigi-tigi isang balde yon, tigi-tigi isang timba. Kasi yun yung may mga bumubunga at may bumubulaklak. Dito sa kabila naman, kalahati. Ito yung una kong binigyan tigka kalahati. Kasi ito yung mga bago na ang lupa hindi pa talaga condition. Ito naman condition na yung lupa nito, kaya ganun na yung ginawa natin. Tapos dito sa mga nasa paso, konti-konti lang kasi magbilis namang makondisyon ang lupa kasi kakaunti yung lupa ng nasa paso. Yun yung procedure na ginawa natin sa organically natin. Bala ko din ngayon maglagay maghalo ng konting konting mga lupa dito sa kasi may ginawa tayong lupa. Papakita ko sa inyo yung mga lupang ginagamit natin. Una-una to. Dito muna tayo. Kasi ginamit na nga natin. Ito yung timba ito yung balde na ginamit natin. Ganyan lang kalaki. Ito nagamit na natin to, almost mababa sa kalahati na tira. Nandiyan pa rin naman yung yung mga materials. Ngayon, dadagdagan natin yan na materials ulit. Katulad nito. Ganito. Nagbubula Ito hindi pa natin to gagamitin. Next na gamit natin Martes o Miyerkules. Ito. Balik tayo dito. Hindi natin bubuksan Yun. Balik tayo dyan. Ito yung ito mataas din ito sa potassium kasi daming prutas nito. Tapos susunod ito, bago yun ulit. 3 yan. Siyempre, dahil nagamit na natin yun, ayusin na natin ulit yung lalagyan natin. Ilagay na lahat ulit natin yung cow manure. Lagyan natin ulit ng cow manure. Tapos lalagyan natin ng tubig. Tama na to. Tama na yan. Lalagyan natin ng tubig. Tapos yung mga ginagamit natin sa kitchen, lalagyan natin doon. Ito pala, hindi ko pa ito nalagyan. Lalagyan ko din tong mulberry. Yung dalawa. Tapos update ko kayo dito guys. Ganito ko kalakas talaga yung katauba. Galaw natin ng yan, ang ilinipat natin dyan, talagang natira na lang yung ugat, nasaktan yung ugat niyan, pero hindi siya nalungkot yung kahit yung talbos guys, active na active yung talbos, kahit yung naandon, yung linagay ko doon,
active yung talbos. Hindi siya nalulungkot. Hindi katulad ng ng ibang variety na pagka nagalaw ang ugat, sigurado malulungkot. Ito yung panghalo na. Kung yun ay cow manure, ito naman yung uling ng uling. Ilalagay natin ito. Ito yung compost. Ito isa sa mga ginagawa nating ito yung mga iniipon nating gulay, yung mga kitchen waste. Yan. Lupa na, guys. Lupang-lupa na. Lupang-lupa na siya. Magagamit na natin siyang pampataba. Parang abono din. Panggahok. Ito naman, yung lupa na panambak natin, pangsama natin. Kasi may mga baba pang lugar na katulad dito. Hindi natin mapataas-taas agad kasi maliit pa yung tanim. Ito, maliit pa kasi. Saka ito, hindi natin makondisyon talaga na mas ma-heal. Pero ito yung mga ganito, kaya na yung malalaki. Yan, tinatambakan natin yan. Patuloy natin tinatambakan kasi gumuguho yan eh. Gumuguho yung habang nagdidilig tayo, gumuguho yung kumakalat. Kaya habang ganun, tuloy-tuloy na dinadagdagan natin ang lupa. Kaya patuloy tayo gumagawa ng lupa. Ano ginagawa natin lupa? Yung mga kinokompose natin. Ito, pinaghalo-halo nito. Ito, may kasama itong topsoil. Pero dadating ang araw, wala ng topsoil. Ito, hahaluin pa rin natin niya pagkatapos na yung mga pagbunga niyan. Kasi ito mawawala, matatanggalan natin yung gulay dito. Doon na lang tayo magtatanim ng gulay sa doon sa may yung may kinompose ko. Kabila ay nursery. Kasi ito huhukayin to. Lalagyan ng mga ganitong lupa. Ito matabang lupa na ito. Ito yung matabang lupa na pwede nating pagtaniman. Pwede na natin pagtaniman yan. Matabang lupa yan. Tapos cultivation lang. Ito ganun din yan. Ito lang ito yung tira do sa ginawa kong filter, yung insecticide, pesticide. Para hindi masayang, ilinagay ko diyan. Tapos pag nalaglag na yung dahon diyan, hahaluin natin yan. Siyempre yung sinredder natin. Yung sinredder natin kahapon. Dito pa yung shredder. Andito pa yung shredder. Ito pa yung shredder, oh. Ito yung padalawang shredder na nito, guys. Padalawang shredder na yan. Yan yung mga paklang ng nyug. Tapos dahon ng mangga na laglag. Iniipon ko tapos shredder. Minsan ginagawa, mas madali siyang gawing compost kapag shredder na kasi durog na. Tulad nito, guys, oh. Iniipon namin yung mga dahon. Ayan. Ayan, sa gilid lang. Ayan. Sa sako, sinasako. Ito, oh. Isa shredder nga siya. Sinisredder siya, tapos ginagawang kataba. Yan yung sinasama natin sa lupa. Ito yung tinanggal natin sa madre cacao. Yan na, guys, nakababad na siya. Kumukulo-kulo pa. Yan. May butas siya para kasi nagbuhay kasi yun nagbububula. Dito galing yan. Ganyan tayo organically procedure ng halaman, ng pag-fertilizer. Lahat ng ginagawa natin sa ubas natin organically na. Yung mga dating nakita niyo video na merong synthetic na pakatagalan nun. Yun yung ginagawa ko dati. Ang isa sa pinaka dahilan kung bakit ako ng katawba, kita niyo naman. Nakita niyo naman yung katawba.
yung linipat ko, hindi man lang siya, ganun kalakas sa kataba, hindi man lang siya nag-sign na nahirapan siya, nag-suffer siya, na-stress siya. Hindi siya nag-sign na na-stress. Wala, ni isa, walang nalungkot na dahon na talbos. Kaya, maganda talaga siyang rootstock. Ito, may nagsasabi sa akin, Jupiter daw talaga to. May mga tumingin. Jupiter daw talaga. Yan guys, oh. Ganyan daw talaga yung Jupiter. Ang pula ng katawan guys, oh. Tapos kulot na kulot yung dahon niya. Yan. Ito magkakatabi ito eh. Madami ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alam ko 8 dati yan eh. Hindi ko na alam kung nasan yung isa. Ganito talaga. Ito yung ano, dito ko nasubukan yung ito guys, dito sa ano ko ito. Dito ko nasubukan talaga yung ganda ng katawba pagka rootstock. Hindi siya basta nagkakasakit, hindi siya basta namamatay. Kahit pag ano kataas yung tubig, minsan natubig dito hanggang dito. Oh. Lubog na lubog yan. Nung wala pa akong ano kanal. Ngayon din na. May kanal na ako eh. Ang tubig na lang sa kanal na lang. Umaagos na agad papuntang palayan. Eto. Update nga pala sa ano. Sa agent ko. Na aking ididugtong. Ayan na. Halos hindi na kasi sa ano ko. Mahaba na. Isa. Bakit 2 dangkal na. 2 yung tumubo na sanga, hindi ko na ano, pagbubuko din ko isang left and isang right. Buko din ko. Hindi ko na lang din tinatanggal muna to. Kung lalaki ito, baka kuhanin, saka ko na lang tatanggalin. Ibabading ko. Hinintay ko na lang lumaki-laki. Try kong ibading. Ito yung aking cherry. Ayan. Guys, oh. Maliliit lang ang bunga ng ano, ng katawba. Ayan. Maliit lang ang bunga ng katawba pero masarap ang katawba kapag hinog talaga. Madami din naman, kaso nga lang maliliit. Titingnan natin kung bubulaklak ulit. Para kung bumulaklak, magandang gawing ano talaga, jam. Ayan, ito. Yan yung update. Ayan. Bakit may mga dahon yung ano? Kasi ito yung mga hindi pinutod, hindi trinim. Yung mga trinim. Alam niyo naman yung dahilan kung bakit ko trinim, ano? Dahil dito. Nung na-stress ito, nung dinukal ko at iliniipat ko dito yung isang punong ito. Itong punong ito galing doon. Kasi dati maraming puno doon. Yung iba, lagay ko sa masetera, doon sa plastic. Pakita ko sa inyo mga linagay ko sa plastic. Dati, yan yung mga dati bumunga. Ito bumunga na ito dati. Ito yung hindi ko inalagaan na basta ko lang yan, bumunga. Ito nga, kasi nagbulaklak. Kaso late ko na ito linagay. Yung plastic na to, late na. Hindi ko alam kung tutuloy yung bulaklak nito. Wala akong makitaan na pang kandong. Eh, ang lalakas ng ulan. Sana magtuloy. Ano. Pero at least, kahit hindi magtuloy yan, nagkaroon ako ng... Hindi ko naman talaga pinabulaklak yan. Bumulaklak lang uli. Nagkaroon ako ng idea. Kaya nga, yun ang pinabubulaklak ko. Kaya nga nagkaroon ako ng idea. Ginawa ko doon. Na in-stress ko... lininisan ko na para bumulaklak. Ito yung mga bulaklak, oh. Ito, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, ito. 3 ito. 4, 5. 5 bulaklak. Ito, aksidente bumulaklak. Ito ay linipat ko dito. Bumulaklak siya ng kusa. Kung makita ko, ginawa natin doon guys. Ilang panahon na lang, ilang buwan na lang. Maganda na ito. Matutuloy din yung coffee shop ko.
Kasi ito yung background ng coffee shop. Ito yung ano, ito yung mag-invite ng tao para sa coffee shop. Traditional coffee shop ko dito. Wala pa akong perang pambabubong. Lagyan ko na lang ng ano yan, na table sa malilim na yan. Yan. Tapos pag napuno ko na ito ng ubas, mas maganda yung coffee shop ko niyan. Ito. Ito patuloy yan dyan. Pag nag-cultivate tayo, matatabunan na yan sa cultivate. Kasi nga may bunga. Tapos tinatry natin bumulaklak. Ito yung sanga na. Ito yung isang sangang ito. Itong sangang ito ay walang bunga. Ito to. Itong sangang ito may bunga. Ito. Itong isang ito wala. Hindi natin ito kinati ngayon. Next month siguro o susunod na kakatingin natin. Tapos ito din, ganun din. Ito wala din. Ito yung puno na walang bunga. Hindi din natin ikinating. Next month yan. Isang puno nga hindi pa ito nabunga. Papabungahan din natin yan next ano. Ito yung may bunga. Kaso bunga na sa dulo. Kaya yan, nagka-ating tayo. Nagka-ating tayo dito. Dapat puputulin ko na ito dito. Ang problema, may bunga nga doon sa dulo. Ito naman, yung kabilang sanga niya, ito yung may bunga. Ito wala. Mas maliit na to. Ito yung dugtungan natin ng radiant. Yan. Pero ang ganda na ng puno nito. Ang laki. Pencil size na to, yung arm niya. Pwede na siyang malaki na sa pencil. Mas malaki na. Halos pwede na natin pabungahin yan next i-schedule natin yan. Ang ganda naman ng mga naging sanga. Kung hindi man niya bumunga, okay lang din. Kasi gumanda yung yung kanyang fruits cane. Sa susunod madali nang magpabunga kasi malusog yung fruit cane. Okay guys, thank you. Ito na lang yung update sa aking mga ubas.